Eto, dating BIR Commissioner, nasa linya po natin. Walang iba kundi si Attorney Kim Jacinto Henares. Good Ayan. morning po. Igan at Connie, welcome po sa programa. Good morning rin po sa inyo at saka mga nanonood at nakikinig sa inyo. Opo. Ano pong sa batas natin pagdating sa buwis, no? Ang ITR ho ba ng asawa ng isang government official may tuturing na pribado po yun o government documents po yun na pwedeng isa publiko? Based on the National Internal Revenue Code, wala naman nung distinction whether ikaw pribadong individual or ikaw government official, no? Ang general rule first sa section 270, dapat nun confidential ho ito, no, na hindi yung dinidisclose. Okay. Kung dinidisclose nyo, meron ng mga penalty yan, fine and imprisonment, no. Pero may exception ho yan, no. Ang exception niyan sa section 71, kung humingi ka ng permiso sa presidente at binigyan ka ng permiso, pwede mo lahat yung income tax return, which is so yung ginawa namin noon sa corona impeachment, no? Humingi kami ng permiso sa presidente at na-release ho yung mga income tax return, no? At saka yung pangalawa, yung kunyari may humihingi na foreign government, kasi meron tayong treaty obligation na exchange of information. Opo. Kailangan natin bigayan. At pangatlong exception rin na kunyari meron ng requirement sa batas na dapat maglilista tayo ng top taxpayer, di ba? So yung information na yan lumalabas. At meron pa rin ng isang exception sa section 6 na pag hiningi ho ng Kongreso in aid of legislation, pwedeng hong ibigay sa committee pero kailangan na sa executive session. Yun yung pinagdebatehan ng hearing. So hindi enough, ma'am, yung sabihin na impeachment proceeding kasi ito. Kapag sinabi niya ang impeachment proceeding, hindi yun pwede kasi hindi yun in aid of legislation. Okay. Kasi iba ho yun purpose. Pero alam nyo, para sa akin lang ho, napaka-simple ho para kung talagang gustong makita yung ITR, gagawin lang ho ninyo ng BIR, humingi ng permiso sa Presidente ng Pilipinas. At kung binigyan ng permiso ng Presidente, pwede na ho nilang ibigay. Ganun lang kabilis, oo. Kung talagang Pero may nakita ho kayong parang pagkakamali on the part din po ng kasalukuyang BIR Commissioner dahil sa pag-iwan nung pong box no na may lamang BIR records sa Kongreso po. Sabi nyo parang hindi dapat iniwan yun. Para sa akin kasi, di ba, consistency. Kung sinabi nyo, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo dahil hindi kayo pasok sa exception, hindi ba bakit nyo dinala at bakit nyo iniwan, di ba? Parang hindi yung consistent sa sinabi nyo, di ba? So kung yan ang paniwala nyo, dapat pinanindigan yun, di ba? Hindi na iniwan doon o wala nang sinubmit. Kasi parang iwas pusoy, di ba? Opo. Bahala kayo, di ba? Pero dun sa nabanggit niyo po, Commissioner, yung kailangan utusan ng Pangulo, lalong mapupolitika pag nakialam dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero yun yung natitirang option. Hindi, pero di ba ho, ang impeachment procedure, kaya nga, ibig ko lang sabihin, yun one way na ma-address lahat ng issue. Kung talagang kailangan pa ho tignan yung ITR. Opo. Kasi kung may kaso naman sila na hindi na ho kailangan yung ITR, bakit pa ho kailangan buksan? Pero sa proseso ho ba, yung discrepancy, pwede ho bang yung dineklara mong SALN tapos hindi mag-match sa bank records ng AMLAC? Pwede ho ba yun na hindi ka talaga nagdeklara ng tama sa SALN mo, mapaparusahan ka? Kaya nga may kriminal, di ba?
kasi meron batas, hindi yun natin sinusunod. So talagang pwede hong mangyari yun, no? Kaya may criminal liability, hindi naman ah, sa tingin ko marami naman kumukomit ng ganong pagkakamali, no? Oo. So Oo. ang problema lang is sa dami ng government official, 1.2 million yan, na monitor ba ho yan ng tama at mabuti, no? So, ma'am, ito hong pagbubukas nitong box ng tax records po ng bise at ng kanyang asawa can make or break her, no? Dito po sa kaso na ito sa impeachment, ika nga. Kasi parang pwede hong malaman kung sinasabi niya totoo yung mga nadeklara niya at pwede ring malaman kung talaga may discrepancy. Actually, hindi, sa tingin ko, as of now, hindi na naman kailangan yung ITR, no? Ah. Para malaman kung yun may discrepancy yung SALN. Kasi, di ba, nag-report Doon na sa na, AMLA. kunyari, sa AMLA, o kung yung mga bangko nag-report na kung magkano yung deposito niya, no? Pwede nyo nang i-check kung yung sinabi ng mga bangko, sinabi ng mga AMLA, nagmamacho dun sa sinabi ko nung SALN nila, no? Oo. So, pero may weight pa rin ba kung sakasakaling buksan itong ITR box na ito or tax records? Madadagdag lang. May weight it pa ba just- yan sa sa kaso, sa legal na proseso? It just increase the probability, it just parang diniin mo lalo, no? Pero Okay. hindi, kung na-prove mo na through other things, hindi mo naman kailangan na yung ITR, no? Kung hindi mo lang siya ma-prove, kasi bakit mo kailangan ng ITR, no? Okay. Gusto mo lang malaman, kunyari, the other way of proving it, kasi wala kang proof na mali yung asset na nire-report niya sa SALN, gusto mong sabihin na, ito yung income niya, no, na dapat ganito lang yung asset niya, bakit ganito kalaki yung asset niya? Mhm. More for emphasis and Oo, kunyari, more for that. habang nag-iimbestiga ka, pwede ka nang mag-tax evasion case, no? But Madagdag that's pa. but that's another case, hindi ho yan sa impeachment. Okay. Mhm. Yun, malinaw pala eh. Oo. Madali lang kung gustong talaga mabuksan pala ito. But on the 29th, before the 29th, kailangan may permiso na sila kung talagang Manggagaling kay manggagaling Pangulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi sila yung pwedeng mag-decide lang, ibig ko sabihin doon po sa 29 on the floor. Ganun po yun, di ba? Para mas malinis or mas maliwanag, no, walang argument, ang pinakamadali is kumuha ng permiso sa presidente ng Pilipinas. Tama. No, kasi yung pinaka maliwanag at pinaka clear-cut na exemption sa Section 71. Okay. Ayun. Pero sa obserbasyon ninyo, walang ano tong ITR. Kahit hindi mabuksan, Pasok na sa nakitaan banga, na nila parang ng ganun. ikangay kasong laban kay VP Sara Duterte. Pwede, hindi ko siya piniprejudge, no? Pero Opo. pwede mo naman i-prove through other things, May no? ibang Hindi bagay. Opo. na hindi kailangan yung ITR, no? Oo. Alright. Yun. Ayun, okay. Okay. Thank you po, ma'am. sa Commissioner, inyong salamat. Ingat po oras. kayo lagi. Thank you rin po. Sige ho. Dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, Attorney Kim Jacinto Henares.